At ngayon guys, dito naman tayo sa kinds of fraction. At kayo naman ang bibigyan ko ng pagkakataong sumagot. So mayroon akong isusulat ng mga fraction sa whiteboard at ang gagawin ninyo, bibigyan ko kayo ng 1 minuto na hanapin ang proper fraction, improper fraction, mixed number, similar fraction, dissimilar fraction at equivalent fraction sa mga fraction na isinulat ko sa whiteboard. So ano pang hinihintay nyo? Maghanda na kayo guys dahil kayo naman ang sasagot nito. Yun guys, sa tapos na, ito na yung mga fraction na isinulat ko sa ating whiteboard. So ang gagawin ninyo guys ay hanapin ninyo ang mga kinds of fraction sa mga fraction na isinulat ko dito sa ating whiteboard. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan. Yun guys, so tapos na ang 1 minuto na ibinigay ko sa inyo. Kung ang sagot ninyo sa 3/4 ay proper fraction, tama ang inyong sagot guys. Itong 3/4 ay proper fraction. Bakit proper fraction? Dahil tandaan guys na ang proper fraction, mas maliit ang numerator kaysa denominator. So kung makikita ninyo, mas maliit ang 3 kaysa 4. Itong 3 ang ating numerator, itong 4 ay ang ating denominator. Kung ang sagot naman ninyo sa ikalawa, ang 7/5 ay improper fraction, tama na naman ang inyong sagot guys. Dahil tandaan na ang improper fraction ay mas malaki ang numerator kaysa denominator. So kung mapapansin ninyo, mas malaki ang 7 kaysa 5. At kung ang sagot ninyo sa 2 and 1/3 ay mixed numbers, tama na naman ang inyong sagot guys. Dahil tandaan na ang mixed numbers ay kombinasyon ng buong number o whole number at saka isang proper fraction. So, ang 2 ay ito ang ating whole number at ang 1/3 ito ang ating proper fraction. Kung ang sagot naman ninyo dito sa 1/4 and 2/4 ay similar fraction, tama na naman ang inyong sagot guys. Tandaan na ang similar fraction guys ay ang mga fraction na magkapareho ang kanilang denominator. Kaya kung mapapansin ninyo, ang ating 1/4 at saka 2/4 ay pareho ang kanilang denominator. Ang kanilang denominator ay 4. Ito ang kanilang denominator. Ngayon, kung ang sagot ninyo sa 2/5 at saka 3/6, 3/6 ay dissimilar fraction, tama na naman ang inyong sagot guys. Dahil tandaan guys na ang dissimilar fraction, ito yung mga fraction na hindi magkatulad o magkaiba ang kanilang denominator. So kung mapapansin ninyo, 2/5 at saka 3/6, ang kanilang denominator, 5 at 6, ay magkaiba. So ito ay tinatawag na dissimilar fraction. At dito naman sa panghuli guys, 1/2 at saka 2/4. Kung ang sagot ninyo dito ay equivalent fraction, tama ang inyong sagot. Dahil tandaan guys na ang equivalent fraction, ito ay ang mga fraction na magkaiba ang mga numero pero pareho ang kanilang halaga. No? Halimbawa, 1/2 at saka 2/4, ang dalawang fraction na ito, magkaiba ang kanilang numero pero pareho sila ng halaga. Paano natin malalaman na pareho ang halaga ng 1/4 at saka 2/4? Ang gagawin ninyo lang guys ay i-cross multiply. So kapag i-cross multiply natin to, 1 times 4, ang resulta nito ay 4. Kapag i-cross multiply natin, 2 times 2, ang resulta ay 4. So ibig sabihin, pareho sila ng halaga. So ito ay tinatawag na equivalent fraction. So yun guys, kung mayroon kayong mga anak na nasa elementary pa lang, pwede ninyo itong ipapanood sa kanila at para turuan na din sila. So hanggang dito lang sa susunod nating tutorial. Bye-bye!